Sui Consultancy. www.pakbettv.com. Nagbabala kang bumili ng bahay or property ngayon, kapakbet? Gagabayan kita sa pagbili para hindi masayang ang iyong gastos at oras. Ang pagbili ng mga properties or bahay ay isang malaking desisyon na dapat mong paghandaan at pag-isipan ng mabuti. In Feng Shui, may mga dapat kang tandaan or i-check bago ka bumili ng bahay para hindi magkaroon ng tinatawag nating misfortune sa bahay. Ilista mo na ang aking mga babanggitin para may checklist ka na. We have crossed one more milestone. It's only the beginning. Visit our new store Kapakbet. Unit 1004 Cityland Shaw Tower, corner St. Francis Shaw Boulevard, Mandaluyong City. Number 1. Malapit ba ang property sa hospital, cemetery, landfills, funeral homes, transmission towers, and factories? First checklist mga kapakbet ay kung malapit ba ang property na bibilhin mo sa mga hospitals, cemetery, landfills, funeral homes, transmission towers, and factories? Kung oo, magdalawang isip ka kung ipagpapatuloy mo pa ba ang pagbili. Ito ay dahil ang mga nabanggit mga kapakbit ay nagbibigay ng mga negative energies. Halimbawa ay ang sementeryo. Alam naman natin na ito ay para sa mga namayapa, kaya mabigat ang enerhiya na nandito. Para naman sa mga transmission towers, ito ay nagbibigay ng Sha-Chi, isang poison arrow. Kung ito ay lagpas naman ng 5 kilometers away sa inyong property, okay lang. Hindi okay kung ito ay within 5 kilometers away sa inyong property. Number 2, is it a reclaimed land? Kapag sinabi nating reclaimed land mga kapakbet, ito yung lupa na nakatayo sa isang anyong tubig. Halimbawa, may lawa or bukal, tapos tinakpan nila ito ng mga buhangin para maging patag at mapatayuan ng bahay. Isa itong reclaimed land. In Feng Shui, buying a property na nasa reclaimed land ay bawal dahil hindi ito natural, man-made ang lupang pinagtayo. Number 3, may negative history ba ang property? One thing that you should look out when buying a house mga kapakbet ay kung may negative history ba ang property na iyon. Kapag kasi may negative history ang isang bagay or bahay na bibilhin nyo mga kapakbet, maaaring mangyari ito sa inyo. Kayo na bagong titira, kaya dapat iwasan ito. Number 4, may namatay na ba sa bahay? Pang-apat sa checklist nyo mga kapakbet ay if may namatay na ba sa bahay na bibilhin nyo. Kung check ito, you should consider your decision na bilhin ang bahay na iyon, lalong-lalo na if doon mismo namatay ang taong iyon. Halimbawa, nilooban at sinaksak. Napakataas ng negative energy ng bahay kapag ganito ang case, mga kapakbet. Number 5, ang mga dati bang owner ay hindi umunlad sa bahay na iyon? You should also ask the agent or ang nagbibenta ng bahay if ang mga dati bang nakatira rito ay umunlad ang buhay. Kung umunlad ang kanilang buhay, napakagandang sign noon para ituloy mo nang bilhin ang bahay na iyon. Pero kung hindi umunlad ang kanilang buhay mga kapakbet, there is a possibility na malas ang bahay o ang pinagtayuan ng bahay. Number 6, ang mga dati bang nakatira sa bahay na iyon ay laging magulo? Check din if ang dati bang nakatira rito ay laging magulo or palaging nag-aaway. Same case sa unang nabanggit, may chance na mataas ang negative energy ng bahay kaya laging nag-aaway ang mga dating nakatira roon. Number 7, hindi vibrant ang paligid ng property. Para naman sa bagong property na bibilhin nyo mga kapakbet, check the environment. If hindi vibrant, halimbawa, madilim, walang masyadong mga puno, walang masyadong mga kapitbahay, you should reconsider your decision. Ito ay maaaring malas ang paligid kaya ganoon ang sitwasyon. Number 8, mabigat ba ang enerhiya ng paligid ng property or sa loob ng bahay? Last item sa iyong checklist mga kapakbet ay may koneksyon sa iyong instinct. Trust your instinct.
If pakiramdam mo ay mabigat ang enerhiya ng paligid ng iyong bibilhing property or sa loob ng bahay, think twice dahil may tsansa na may negative entity sa property na iyon. Mas maganda na yung makaiwas sa malas mga kapakbet. If nakagawa na kayo ng checklist mga kapakbet and nakita nyo na naka-checklist lahat ng mga nabanggit, isa lang ang desisyon na gagawin mo. Huwag mo nang ituloy ang pagbili sa property or sa bahay na iyon dahil malas at mamalasin kayo kapag lilipat na roon. Pero syempre, if yun lang talaga ang kaya ng budget at walang choice, apply feng shui cures and remedies mga kapakbet. Ang mga interpretasyong ito ay pawang gabay lamang. Nasa sa atin pa rin ang desisyon at tayo pa rin mismo ang may hawak ng ating kapalaran. Huwag po nating kalimutang magdasal at manalig sa may kapal. Hindi niya po tayo pababayaan. Huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share ang videong ito sa inyong kapamilya at kaibigan. Maraming salamat sa panonood mga kapakbet.